actually a universal need. Lahat ng tao nangangailangan ng tulong at some point in our life. Yan man ay practical na tulong o emotional encouragement, no one is strong enough para sabihin, hindi ko kailanman kakailanganin ng tulong. Kaya kapag tayo po ay kumakausap ng ibang tao at kinakamusta natin sila at sasabihin natin, kamusta ka na? At lalo na pag sinabi nilang, I'm fine, kung yung nagsalita Christian, huwag kayo kagad maniniwala. Hindi naman nila gustong magsinungaling, pero may mga sitwasyon lang talaga at problema sa ating buhay na mas madaling sabihin, I'm fine, kesa I'm not fine. May mga sitwasyon lang siguro sa buhay natin na masyadong personal at problemang masyadong malalim na parang mas gusto ko nang sabihin, okay lang ako, kesa ikwento ko sa iyo kung bakit hindi ako okay. Which goes to show, mga kapatid, na hindi na natin dapat kino-question, kailangan ba ng katabi natin ng tulong? Obviously, kung hindi mo kailangan ng tulong ngayon, mag-antay ka lang. After 3 months, you might need one. Lahat tayo kailangan at mangangailangan ng tulong, pero ang mas magandang tanong siguro, kapag kailangan mo na yung tulong, kanino ka tatawag para doon sa tulong na iyong kailangan? Because everyone is looking for help. Maaring ikaw ay umaasa ng tulong sa pera, sa koneksyon, sa edukasyon, sa mga relationships ng iyong buhay. But if you're old enough like me, marirealize nyo po na tayo pong lahat ay darating sa tagpo ng ating buhay na marirealize natin hindi sapat ang ating kakayanan. Darating po tayo sa sitwasyon ng ating buhay na ma-overwhelm ka sa tindi ng mga responsibility at sa tindi ng mga pressure sa iyong buhay that you will experience loss of a loved one, loss of a job, loss of a business, loss of an opportunity, at kapag ikaw ay nawalan, kapag ikaw ay natanggalan, siguradong madidiscourage ka, mapofrustrate ka, or even worse, for some of us, tayo ay magluluksa. Everything that you have depended on ay para bang tinanggal ng ating Panginoon. Inabandona ka ng mga parehong taong inasahan mong tutulong sa iyo. Yung pakiramdam mo, lahat na lang tinanggal ni Lord. Lahat na lang nawala sa iyo. Kabuhayan, kalusugan, kaibigan, and is it as if you feel like you are flying without wings. Na lumilipad ka pero unti-unting tinatanggal ng Panginoon ang iba't ibang aspeto ng buhay mo na iyong sinimulang panampalatayanan. May mga season siguro po talaga ng buhay natin that God will intentionally strip away every visible support in your life. Mga pakpak sa iyong buhay, hindi para patayin tayo, hindi para ipahamak tayo, kundi para turuan ang bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Bumagsak man, huminto man, iwanan ka man ng iba, kalimutan ka man ng iba, ang Diyos hindi tayo papabayaan at ang Diyos ay hindi tayo kakalimutan. Alam niyo po, ang mga ibon kailangan ng pakpak para lumipad. Ang eroplano, kailangan niya hindi lang ng pakpak, kundi magandang engineering para siya ay makalipad. Napansin niyo ba, mga kapatid? Kapag tinanggalan mo ng pakpak ang ibon, hindi na siya makakalipad. Kapag tinanggalan mo ng pakpak ang eroplano, hindi ka na makakalipad. Na minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na tanggalin ang mga safety net sa ating buhay. Tatanggalin ng Panginoon ang mga pakpak natin para ma-realize natin na wala tayong pwedeng sandigan. Wala tayong pwedeng paniwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Naalala niyo po ang mga Israelites nung sila ay naglalakbay mula Ehipto patungo ng Promised Land? 40 taon silang nasa wilderness. Wala silang farm. Hindi sila lumaki sa farm. Wala silang wells, wala silang balon, wala silang supermarket. Pero ang Diyos out of nowhere nag-provide ng manna from heaven na nag-sustain sa kanila. Wala silang supermarket, walang Pure Gold, walang KFC, walang Jollibee. Pero kahit mawala ang natural ways to provide, laging may supernatural na pamamaraan ng ating Panginoon. Si Elijah sa panahon ng tagutom na siya din ang nag-declare. Ang sabi ng scripture, pinapunta siya ng Panginoon sa isang brook at araw-araw, twice a day, naghahatid yung raven ng pagkain at meat sa kanya. Raven na scavenger. Raven na madamot sa pagkain, pero ginamit ng Panginoon. Bakit? Huminto man ang natural na pamamaraan to provide, God will always supernaturally provide for each and every one of us.
Kung hindi pa lang kayo kumbisido, maaaring narinig nyo na po ang kwento ni Peter. Si Peter na humakbang at lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, wala tayong makikitang kahit anong visible support. Wala siyang salbabida. Amen. Wala siyang lifeguard. Pero kahit wala siyang salbabida, walang visible support. Pero yung salita ng Panginoon na kanyang pinanghawakan ang naging dahilan kung bakit nanatili siya at nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Siguro kilala niyo si David. Si David nung nilabranan niya si Goliath, wala siyang experience. He doesn't qualify for the height. Wala siyang armor, wala siyang espada, wala siyang military might. Pero dahil siyang inanoint ng ating Panginoon, wala man siyang pakpak, wala man siyang resources, pero hanggat nasa kanya ang Panginoon, alam natin ang nangyari, he defeated Goliath in a graceful way. Kilala naman siguro natin si Moses, mga kapatid, na pinili ng Panginoon para maging spokesperson niya at i-deliver ang nation of Israel. Amen? Spokesperson pero bulol. He doesn't have the eloquence. Wala siyang title, wala siyang charisma, pero ginamit siya ng Panginoon na deliverer ng nation of Israel upang ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Bakit ko ito sinasabi? Paalala sa bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Sabi mo sa katabi mo, God will never fail. Ang Diyos natin hindi sasablay. Ang Diyos natin hindi makakalimot. Ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Kilala niyo siguro si Gideon. Si Gideon sa Judges chapter 6 ay binigyan ng Panginoon ng isang special na assignment. At ang assignment ni Gideon, maging deliverer din katulad ni Moses. Papangunahan ni Gideon ang nation of Israel against the Midianite. Alam natin ang storya, bago ko mawala 2 weeks ago, paulit-ulit nating binabanggit at pinag-aaralan ng buhay ni Gideon. Si Gideon, habang siya'y tinawag ng Panginoon na maging deliverer, nagtatago siya sa kanyang takot. Nagtatago siya sa kanyang insecurity. Kumbinsidong-kumbinsido siya na yung pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang angkan. Kumbinsidong-kumbinsido siya na siya ang pinakamahina sa kanyang buong pamilya. Pero nakita siya ng Panginoon in the midst of his insecurity. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You are a mighty warrior." And God being true to His word, sabi ng scripture, si Gideon, ginather niya ang 32,000 soldiers para pangunahan ang Israel sa pakikipaglaban sa mga Midianites. Nung nakita ng Panginoon ang 32,000 soldier, this is what God says, Judges chapter 7 verse 2. The Lord said to Gideon, "You have too many men. Masyado kayong marami. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me." Ano sabi ng Panginoon? Masyado kayong marami. Kailangan yung bawasan yung 32,000 hanggang maging 300. Hold on a second. Yung 32,000 naging 300. At ang kalaban nila, libo-libo. Hindi ba suicide mission yan? Kapag 300 lang kayo at ang kalaban nyo libo, ang safe approach, Lord, padala natin lahat ng 32,000 na ito nga 32,000, hindi tayo sure. Pero ano sabi ng Panginoon? Bawasan mo. Minsan talaga si Lord ganun, ano? Minsan ang mathematics ni Lord, subtraction muna bago multiplication. Kasi minsan tayo, excited na tayo sa multiplication, pero minsan ang pamamaraan ng Panginoon, bawasan nyo muna yung 32,000. I'm not trying to kill you, I'm trying to teach you to depend on me. Bakit? Balik mo yung verse na, kasi kapag nanalo kayo sa 32,000, iisipin nyo, pakpak nyo ang nagpanalo sa inyo. Iisipin nyong lakas ninyo ang nagpanalo sa inyo. Pero hayaan mo kung tanggalin ang pakpak mo. Hayaan mo kung tanggalin ang numero at galing ninyo. Hayaan nyo kung ma-realize yung outnumbered kayo. At kapag nanalo kayo ng 300 lang kayo, dun nyo marirealize that you can fly without wings as long as God is with you. Pinapatunayan lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ngayong araw na ito, na ang tunay na katagumpayan ay makikita natin hindi sa strategy, hindi sa lakas. Ang tunay na katagumpayan ay makikita natin sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon. Na minsan, hahayaan talaga ng Panginoon na bago kanya i-release, kailangan niyang tanggalin at putulin muna ang iyong mga pakpak. That sometimes subtraction is God's strategy for your multiplication.
Hindi ko alam, siguro kaya hindi kayo nag-amen kasi pakiramdam nyo, parang lahat naman nadadagdag sa inyo. Sabi mo nga, Pastor, 2025 is a year of more. So I've been asking the Lord for more. Pero what if, pagdating ng December, lahat ng binigay sa iyo ng Lord na more, tatanggalin din ng Panginoon? Not to punish you, not to kill you, but to teach you that you cannot depend on these things. Hindi mo pwedeng paniwalaan at dependehan ng iyong pakpak para ikaw ay makasoar ng mas mataas. Ang ibon kailangan ng pakpak para makalipad. Ang eroplano kailangan ng pakpak para makalipad. Pero have you ever wondered why ang rocket nakakalipad na walang pakpak? Bakit? Hindi lahat ng lumilipad kailangan ng pakpak. I believe this is a good illustration, a reminder for each and every one of us. Masyado na ba tayo nakadepende sa mga pakpak natin? Sa business natin, sa education natin, sa connection natin, sa society that we are in, sa government natin, na yung mga bagay na ito ang magdadala sa atin patungo sa katagumpayan? Pero kapag tinanggal ng Panginoon, dun mo lang nare-realize, oo nga masyado ako nagdepende sa maraming bagay, akala ko hindi ko kayang mabuhay, hindi ko kayang makasurvive, pero nung tinanggal ng Panginoon, yung job security, alala nyo, di ba, nung nagtatrabaho kayo, sabi, huwag kayo dyan sa mga freelancer na yan. Kailangan doon kayo sa trabaho na may security. Ikaw naman, masyado ka nakadepende sa job security kasi nga, yung trabaho mo 25 years ka na. Nung nag-pandemic, ikaw pa yung unang tinanggal. Takantaka ka ngayon. Kala ko ba job security to? Alam niyo kung bakit? Because your job can give you a salary. But only God can give you a security. Amen. Si Lord lang makakapagbigay ng security. Amen. Ano ang itinuturo ng Panginoon sa atin? Na minsan masyado tayo nakadepende sa ating visible support. Hanggat meron ako nakikitang suporta, hanggat nandyan ang mga kaibigan ko, meron akong visible support, I can fly. Pero minsan tatanggalin ng Lord ang ating mga pakpak para ma-realize natin na kahit walang visible support, laging mayroong divine support ang ating Panginoon, willing ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan o hindi niya tayo iiwan. Napansin niyo po ba yung saranggola? Wala siyang engine, wala siyang pakpak, pero nakakalipad siya. Hindi dahil may makina siya, hindi dahil may pakpak siya, nakakalipad siya dahil sa hangin. Naunawaan niyo mga kapatid, sino sa inyo nakakakita ng hangin? Naaamoy ko yan minsan, Pastor, pero hindi ako nakakakita ng hangin. Why? Because the kite can fly. Masin nyo, wala siyang engine, wala siyang pakpak, but he can soar. It can soar. Kaya niyang lumipad sa alapap na walang visible support. Ano lang sumusuporta sa kanya? Hangin. Amen? That even though walang wings, walang engine, walang visible support, laging may invisible support ang ating Panginoon sa atin. Kasi ang human support, it will fail. Pero ang divine support, it will be most evident in your life. Ang mga kaibigan mo, i-disappoint ka. Ang mga partners mo, magwi-withdraw sa kontrata na yan. But even when people leaves, Jesus will never leave you. Darating ang pagkakataon, wala ka mahanap na investor, wala ka makikitang resources, walang cheerleader, walang connection, walang role model, walang budget, hello, walang building, hello, walang network, hello, walang safety net. Pero kapag wala kang pakpak, this is a perfect condition for God to show you who He is in your life. Hindi porket natanggalan ka ng pakpak, kailangan mo nang sumemplang. The removal of your wings is not the end of your flight. Hindi porket wala ka ng pakpak, tapos na ang iyong paglipad. Because as long as you have the source, the God who promised you that He will never leave you nor forsake you, the God who promised you that He will supply all your needs according to His riches in glory, the one who promised you that even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, the one who promised you that I will be your shepherd, I will be your deliverer, I will be your protector, as long as you have God. Masubtract na ang lahat as long as I have the source. Lord, thank you. Pagkatapos ng subtraction, sigurado may multiplication. Hallelujah. Alam niyo, ito nga yung paradox niyan eh. Diba? Tayo minsan, nagpe-pray tayo sa Lord, Lord, dagdagan mo. Diba? Sabi ni Pastor Siping kasi, 2025 is a year of more. Dagdagan mo naman yung lakas ko, Lord. Dagdagan mo naman yung kaibigan ko. Dagdagan mo naman yung pera ko. Kunti, malungkot po yung zero sa bank account ko, nag-iisa. Dagdagan mo naman ang connection. Di ba? Yun yung paradox minsan, di ba?
that if we want multiplication, Lord, give us more. Give us more. Pero what if I tell you, mga kapatid, na ang mathematics ng Lord for multiplication is not just adding more, but subtracting more so that God will multiply the less that you have. Minsan sabihin natin, parang kailangan ko pa ng extra kaibigan, extra tao, extra connection. Kailangan ko ng mas malaking pakpak para mas maging mataas ang aking paglipad. Sabi ng Panginoon, alam mo, ang kailangan mo, hindi malaking pakpak, kundi malaking pananampalataya sa akin. Kasi minsan, bago ka iangat ng Panginoon, huhubaran ka muna niya. Bago ka paliparin ng ating Panginoon, tuturuan ka muna niyang magtiwala sa Kanya. But are you willing to trust God kahit na babawasan muna ni Lord bago niya i-multiply? Katulad ng mga sculptor. Di ba yung mga sculpture? Correct me nga, sculpture. Di ba? Di ba yung mga nag-sculpture? Di ba? May mga clay yan o putik. I don't know kung ano yung ginagamit. Di ba? Putik. Para makakreate siya ng isang masterpiece, hindi pwedeng dagdag lang siya ng dagdag ng clay. Right? Mapapansin niyo sa mga sculpture, para magkaroon ng hugis yon, malaking bloke yon, pero kailangan niya magbawas. He has to subtract. He has to eliminate something. Nga na, minsan masyado nating ina-idolize yung mga blessing, kaya yung blessing naging idol na. But what if the very thing that you celebrate, God will eliminate? For you to be able to experience multiplication. Yun, mahirap yun. Kasi pag tinatanggal na, teka, baka kulangin ako ng clay. Baka kulangin ako ng putik. Pero minsan doon sa gitna ng kakulangan, doon nahuhugis ng Panginoon yung ating destiny. Napansin niyo ba that when you have less, you trust God more? Pag konting-konti ang meron ka, mas malaking-malaki ang pananampalataya mo. Remember those moments na walang-wala ka talaga? Ni Jollibee, hindi kayo makabili, pang okasyon lang talaga. Naalala mo yung lalim ng panalangin mo na may kasamang iyak at uhog? Now all of a sudden, after 15 years, after 20 years, after 4 decades, nakatapos ang iyong mga anak, magaganda ang kanilang mga trabaho, you will able to travel to different parts of the world and you forgot the very moment that you're grateful for dun sa less. I'm not saying it's wrong, pero napansin niyo ho ba na minsan mas maigting, mas malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag walang-wala tayo? Hindi ko naman pinagpe-pray kay Lord na mawalan kayo. Hindi ko pinagpe-pray sa Panginoon na mag-subtract ang inyong buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo. Kung every Sunday na ating kayo sa church at lagi ko lang sasabihin, huwag kayo mag-alala, tumawag lang kayo sa Panginoon, magsimba lang kayo, lagi kayong pagpapalain ng Panginoon, I would be lying to you if I tell you that as long as umaating ka ng church, hindi ka na makakaroon ng problema. As long as umaating ka ng church, hindi ka na mawawalan. But that's not the truth. Nothing could be further from the truth. Bakit? Kasi kahit nagsisimba ka, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Kahit nagsisimba ka, pwede kayong maghiwalay bilang mag-asawa. Kahit nananalangin ka, pwedeng malugi ang inyong negosyo. Pwede kang tanggalan ng Lord ng pakpak para ma-realize mo that is the only way for you to grow and to soar and to multiply. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15? Diba? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, every branch in me that does not bear fruit, highlight this part, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano yung prunes? Ginugupit. Now, tignan nyo yung verse again. Look at this verse. I need your brilliant minds here. Ano yung unang statement? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now, ang sabi ng scripture, yung mga sanga daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Tama ba yun? Tama naman. Diba? Kung hindi siya nagbubunga, tanggalin. Kung hindi na kumikita, edi isara mo na. Kung wala ng benepisyo, iwanan mo na. That's normal, that's logical. Pero yung second statement, hindi. Ano yung second statement? And every branch that bears fruit, He prunes. Teka lang. Nagbubunga na, bakit pa kailangan gupitin? Nagiging source na ng blessing, bakit pa kailangan tanggalin? Ano daw po ang reason? Why did God allow the pruning? Ano sabi ng Bible? That it may bear more. 2025 is the year of more. Hallelujah. That God would, ano sabi ng scripture? He will prune. Gugupitin ng Panginoon to bear more. So nagbubunga na, but if you want more, God has to cut it. Now, this is the dilemma. Pruning is painful. Masakit mawalan. Masakit manakawan. Masakit gupitan ng pakpak.
Masakit kapag may mga bagay kang pinahalagahan, pinaghirapan, biglang tinanggal ng Panginoon. O at least, hiniling ng Panginoon sa atin. But sometimes, yung mga pruning na yan is necessary for you to what? To bear fruit. Question, do you want to bear fruit? Yes. And you might be bearing fruit now. But if you want to bear more fruit, subtraction has to happen. Elimination has to happen. Pruning has to happen. Tingnan nyo, hindi kayo maka-amen. Kasi baka nakikinig yung angel. Baka pag sinabi kong amen, tanggalin niya. Baka bigla kami mag-break, bigla magsara yung... Come on now. Amen? Why? Because pruning is what? Is painful. Amen? Look at Apostle Paul, for example. Now, si Apostle Paul, kilala naman natin siya, he wrote 66% of the New Testament. Si Apostle Paul, bago po siya mamatay, alam niyo si Apostle Paul, ilang beses po yan nakulong. Hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa flood control. Okay. Okay. Yung mga pumalakpak, binahayan. Tama. Okay. So, si Apostle Paul, we remember him. He was in prison many, many times because of his faith. And one time, when he was in prison, he's writing a letter to Timothy. He recalls something. Naalala niya, nung siya ay nililitis sa harap ng Senado, okay, na nung hinarap si Apostle Paul sa harap ng mga religious court, nung tinignan niya ang kanyang kaliwa, tinignan niya ang kanyang kanan, wala siyang kasama sa church, wala siyang kaibigan, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Bakit? Minsan talaga, kailangang tanggalin ng Panginoon ang ating pakpak. Because God doesn't want you to depend on your business partner. God doesn't want you to depend on the stock market. God doesn't want you to depend on your education. All of these are important and good. But God wants you to depend on Jesus more. Naalala ko yung rich young ruler sa Bible na lumapit kay Jesus Christ. Rich young ruler, also known as Daniel Padilla. Kasi nasa kanya na lahat eh. Rich young ruler. Okay, nasa kanya na lahat eh. Rich, ibig sabihin nasa kanya yung wealth. Young, ibig sabihin nasa kanya lahat ng oras. Ruler, ibig sabihin may power siya. So imagine, you have the time, you have the wealth, you have the power. And yet, rich, young, ruler, may tanong pa rin. Alam niyo kung bakit? Merong God-sized void sa puso mo na hindi kayang punan ng kahit anong power, wealth, or time that you have. And then he came to Jesus Christ. Sabi niya, Teacher, Rabbi, sabi niya kay Jesus, what must I do to inherit eternal life? Which is a wrong question, by the way. Amen? Because nakadepende kagad siya, anong pwede kong gawin? Akala niya kasi kaya niya i-manipulate ang lahat. But honestly, kahit anong pagpapakita mo, kahit anong gawin mo, you cannot earn your way to your salvation. You cannot earn your way to God's love. God's grace is a favor that you should receive, not earn. So, pero mali ang kanyang tanong, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Alam mo, sabi ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Subtraction. Correct? Mayaman siya eh. Nasa kanya na lahat. He is bearing fruit. Pero sabi ng Lord, benta mo. Prune. Ito yung rason kung bakit ganito ako ngayon. Kaya ako influential kasi marami akong pera, may pakpak ako. Now, gusto mong tanggalin ko yung pakpak ko. Sabi ng Lord, sige, sell everything that you have. And you will receive treasures in heaven. Multiplication. So, subtraction has to happen before multiplication. Pwedeng hindi mo gawin, pero hindi mo matatanggap ang multiplication. Correct? Pwede niya naman sabihin, okay na ako sa buhay ko eh. Pero bakit siya nagtatanong ng salvation? Kasi alam niya, kahit may pera, may kapangyarihan ako, may oras ako, may kulang pa rin. And now he's asking, ano ang pwede kong gawin para maligtas? Sabi ni Lord, benta mo lahat ng ari-arian mo. Huwag naman. Lord, gusto ko mag-mature. Sara mo nga tindahan mo pag Sunday. Lord, gusto ko mag-grow. Iwan mo nga yung aso mo mag-isa. Ang mathematics ng Diyos, you want multiplication? You have to subtract. Nasanay kasi tayo mga Christian minsan, yung parang dagdag lang ng dagdag. I need more blessing, Lord. I need more anointing. I need more wisdom. Maganda lahat yun.
Pero kung dagdag ka lang ng dagdag, wala kang binabawas, walang paglalagyan. Come on now. So gusto mo bang lagay lang ng lagay si Lord, hindi mo na masalo sa dami ng karga mo? You have to let it go first. Analyze what you have. Analyze your baggage. Maganda libro yan, ha? Baggage. Para magandang libro isulat yun, no? Na kailangan. Tanggalin mo ang mga bagahe mo para ikaw ay malayang makasunod sa ating Panginoon. Ano sabi niya? Okay, if you really want to receive that salvation, are you willing to sell everything? Ano sinasabi ng Panginoon? Are you willing na isubtract ng Panginoon ang lahat? Willing ka mabawasan ng followers? Willing ka mabawasan ng project? Willing ka mawalan? Willing ka malugi? Willing ka magkasakit? Lord, if this is the way for me to multiply, go ahead. Katulad ni Apostle Paul, biruin mo ha, nasa loob siya ng kulungan, he was actually in his deathbed, iniisip niya, grabe, nahalala ko, nung nilitis ako, nung ako ay dinala sa religious court, akala ko nandun yung mga kaibigan ko, andun yung mga sumuporta sa akin. Ang dami ko kayang friends sa Facebook, 2,000. Pero yung 2,000 friends mo na yan, ilan ang dadalaw sa'yo pag nagkasakit ka? Ilan ang pupunta sa funeral mo? Those are real friends, right? But sometimes God will eliminate things. Sabi ni Apostle Paul, tinignan ko kaliwa, tinignan ko kanan. Walang co-workers, walang kapwa believers, walang kaibigan. And then he realized something. He may felt abandoned. He may felt lonely, but it doesn't mean he was alone. Maaaring nararamdaman mo minsan mag-isa ka lang o nag-iisa ka. Pero hindi yun ang totoo. Kasi pakiramdam man natin naging isa tayo, never tayong pinabayaan ng Panginoon. Ano ang sabi ni Apostle Paul? 2 Timothy chapter 4 verse 16. At my first defense, so nandun siya sa harapan ng korte. No one came to my support. Everyone deserted me. Iniwan nila akong lahat. Tapos na ba yung verse? No. Can we read that next part? Highlight this part. But the Lord stood at my side and gave me strength. Now everyone abandoned me. And yet, in the moment of my isolation, I realized, hindi pala talaga ako nag-iisa. Kasama ko pala talaga ang ating Panginoon. Na minsan sa panahon na kailangan ko siya. When everything else is stripped away, kapag tinanggal ang lahat ng pakpak ko, I can still fly. Alam mo, darating ang araw na kapag ikaw ay marunong magtiwala sa Diyos, magugulat ka na lang. Akala mo, connection na nagsusustain sa'yo. Akala mo, influence mo nagsusustain sa'yo. Akala mo, education mo nagsusustain sa'yo. Only to find out that you are flying without wings. Why? As long as you have the wind, as long as you have the source, as long as you have your God, He will never leave you nor forsake you. Iiwan ka ng lahat, but the Lord will always stood at your side to defend you. To fulfill His promise to you. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka ng Panginoong pababayaan. So ang tanong ko sa iyo, sa mga panahon nangangailangan ka ng tulong, kanino ka tumatawag? Ano ang una mong madali sabihin, kay Lord, kay Lord, kay Lord. But actually, pagka may financial issue, anong una mong hinahanap? Kumbay. Shout out po sa mga kapatid natin, mahal namin kayo. Amen? Eh buti kung anak ka ng contractor, di ka naman mayaman. Amen, naghahanap ka ng visible support. Magugulat ka na wala na pala akong pakpak. Wala na pala lahat ng inasahan ko. Lahat ng pinagdependihan ko. Pinaghirapan ko to ng 20 years. All of a sudden, biglang mawawala. Alam niyo kung bakit? Walang bagay na pwede mong pagkatiwalaan dito sa mundong ito. Anytime pwede kang tanggalin sa trabaho. Anytime pwede kang mawalan ng pera. Anytime pwede bumagsak ang stock market. Anytime. Those people who manipulate our government. Lahat ng dinipensahan mo, lahat ng pinanampalatayanan mo, pwedeng mawala. That's why when you look up to the sky, when you look for help, don't look at the visible support. Look to Jesus. In Psalms chapter 121, the Bible says, I lift up my eyes to the mountain. Tiningala ko ang aking mga mata doon sa kabundukan. And I ask the question, highlight this part, where does my help come from? Sabi ng psalmist, which is likely si David, tiningala ko ang aking mga mata sa kabundukan. And I ask myself, saan nga ba galing ang aking tulong?
Now, for you to be able to understand this text, you have to understand that Psalms 121 is actually called the Song of Ascent. A-S-C-E-N-T. O pag-akyat. Ascension. Song of Ascension. Kasi, every year, during this annual feast na meron sila like Pentecost and Passover celebration, lahat ng mga Jewish people, kailangan nilang bumalik ng Jerusalem. And Jerusalem is a mountainous region. Mabundok. So, kung galing sila sa baba, papatawag sila sa Jerusalem, lahat sila akyat ng bundok. At kapag umaakyat na sila dun sa long, tiring, dangerous path, they are singing this psalm. Balik mo alak. So, habang sila ay naglalakad, lahat ng mga pilgrims, paakyat sila ng bundok, they are singing this song. I lift up my eyes to the mountain, where does my help come from? Pasinin niyo po yung statement, I lift up my eyes, highlight this part, mountains. Bakit? Kasi literally, mountains ang nasa harap nila. But obviously, alam nila na hindi yung mountain ang tulong nila. Hindi yung visible mountain ang makakapag-guarantee na kanilang safety kasi pwedeng yung magnanakaw at hold up pero nagtatago sa mountain. So, sinasabi ng mga pilgrims, I lift up my eyes to the mountain. Napatanong ako, where does my help come from? Saan nga ba galing ang aking tulong? And then, he answered his question. Ang sabi niya, my help, highlight this part, comes from the Lord. Tignan niyo yung, what a beautiful verse, right? What a beautiful verse. Tignan niyo kung paano shinif ni David. Kasi it's likely that David wrote this. Kung paano shinif ni David yung reliance ng tao sa visible mountain, sa invisible God. Sabi niya, all this time, I thought it was this mountain that sustained me. It was this job that fed me. It was this connection that allowed me to go to places. That it was my diploma that allowed me to experience what, all along I realized, teka lang, hindi pala itong mga visible support. Magandang may pakpak. Pero when I look up to the mountains, I realize, my help comes from, not from my bank, not from my government, not from my education. My help comes from the Lord, which is invisible. So ang tunay na tulong, hindi mahahanap sa geography. Ang tunay na tulong, hindi makikita sa politics or human effort. Ang tunay na tulong na kailangan mo, divine. Hindi mo makikita, pero paulit-ulit kang tinutulungan na sinusuportahan ng Panginoon. Marami sa inyo, alam nyo naman na yung storya ng buhay ko, di ba? Lumaki kami sa squatter. Dumating ang napakaraming pagkakataon na nagsabi ng yes ang tatay ko sa Panginoon. I still remember nung I think I was grade 3, grade 4 at this time. Tanghalian yun, pinatawag kami ng nanay ko. And by the way, this is a true story. God is my witness. Pinatawag kami ng nanay ko. Sabi niya, kakain na tayo ng tanghalian. Pagdating ko sa lamesa namin, may kanin, walang ulam. Pero may mantika at toyo. Dahil bata ka, hindi mo naman alam na yung mantika at toyo, yun na rin yung ulam nyo. Pero alam nyo, sabi ni Nanay Sita sa akin, pray ka na, anak. And I prayed. Is it as if may ulam na paparating? Lord, maraming po salamat sa grasyang ito na nasa aming harapan. Basbasan nyo ito upang magsilbing kalakasan ng aming katawan. And just right after I prayed, watch this, just right after I prayed, hindi ko alam na mantika pala talaga ulam namin at toyo. But just right after I prayed, somebody knocked at my door. Pastor, ako pa nagbukas. Pagbukas ko, nakaharap sa mukha ko mismo 2 plastic ng tilapia. Bakit? Sabi niya, nag-fishing po kasi ako parang pinapabigay po ni Lord, wala naman po kasing kakain nito sa amin. What a timing, by the way. I believe that's not a coincidence. And then that moment I realized, when I look up to the mantika, when I look up to the toyo, where does my help come from? Where does our food come from? Our food comes from the Lord. God will provide. Everybody say, God will provide. God will provide. God will provide. God will provide. Sa pananaw ko, mantika at toyo na lang ang solusyon, pero ang Diyos may ibang paraan. Hinihiling mo lang at pinagpapasalamat mo pang tanghalian, pero binigay ng Lord sa'yo pang 3 araw na ulam. Bakit? Hindi mo pwedeng asahan ang tao, ang society, pero lagi mong pwedeng asahan ng Panginoon.
He is going to provide always. Amen? Yung mga bagay na akala mo, hindi malulugi, meron pa tayong future proof, siguraduhin natin in the future, it will stand the test of time. Good, sure. But many people does that. You remember Titanic, right? Sino sa inyo familiar sa Titanic? Dahil kay Jack and Rose. No. Are you familiar with Titanic? Alam niyo yung Titanic, na mas kilala lang kay Jack and Rose, no? Pero yung Titanic is one of the biggest and most secure na ship that was ever created on their time. Alam niyo po ba, when you research this, 1912, sabi ng history, they built this massive ship, Titanic. At alam niyo ba, nung minarket nila at inadvertise nila itong cruise ship na ito, ang advertisement nila, this is designed to be unsinkable. Ano yung ibig sabihin na unsinkable? Dinisign to para lumutang. Hindi nyo ito mapapalubog. May mga nagbiro pa. Challenge yung marketing nila. Baka kahit Diyos, hindi yan kayang palubugin. Why? Kasi they were impressed sa bakal. They were impressed sa engineering. At ang sabi nila, this possess an advanced safety protocol. Safety o security features. Meaning, very safe ito. Hindi ito lulubog. But many people don't know na when they launch it, ang pinakaunang biyahe niya is the Titanic movie. Pinakaunang biyahe niya, lumubog siya. 4 days after ng launch. 4 na araw pa lang mula nung sabihin nilang, it was designed to be unsinkable. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, kahit Diyos, hindi to kayang palubugin. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe naman ang engineering niyan. 4 days pa lang pagkatapos nilang sabihin, grabe, it has the advanced security features. And yet, 4 days later, lumubog yung Titanic. Ano ibig sabihin mga kapatid? Impressive ang kanyang engineering. Impressive ang kanyang materials. Safe daw yung kanyang features. Maganda raw ang kanyang pakpak. Pero kahit gaano katibay, kahit gaano kaganda ang engineering, walang unsinkable. Walang bagay na pwedeng higit pa na safe sa harapan ng ating Panginoon. What happened to this Titanic? On the very first journey, 4 na araw pa lang siyang bumabiyahe, bagong-bago yung bakal. Bagong-bago yung engineering. Yun, kasi nanunood sila eh. Hindi niya nakita yung icebergs. Salanan ni Jack yun eh. You get what I mean, mga kapatid? Which leads us to our text today in Psalms 20, and I will close with this. Ang sabi ng Psalm 20, which again, more likely David wrote this. Ang sabi ng Psalms 20 verse 6, now this I know. Now you can read this with me now. The Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Louder, verse 7. Some trust in chariots, and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Now this actually, Psalms 20, is a prayer. Panalangin ito ni David bago siya lumaban sa gera. Pero tignan niyo yung tono ni David. Sinasabi niya, ang tunay na katagumpayan, hindi galing sa human power. Ang tunay na success, hindi galing sa galing natin. Hindi dahil sa lakas natin. Hindi dahil sa strategiya natin. Ang tunay na tagumpay at galing ay galing mismo sa presensya ng Panginoon. Now, that was a very bold statement para sabihin niyang, some trust, verse 7, some trust in chariots, some trust in horses. That was a bold statement kasi nung unang panahon, kapag marami kang chariots and horses, katulad ng picture na papapakita ko sa inyo, kung marami kang chariots, it only means 2 things. Number 1, you have national security. Ibig sabihin, impressive ang bansang kinabibilangan mo kapag ikaw ay merong chariots and horses. Ibig sabihin, yung military might nyo malakas. Sa panahon natin, hindi na chariots. Panahon natin, nuclear weapon, tangke, airplane o mga fighter jets. Pero nung unang panahon, wala pang fighter jets, wala pang mga tangke, wala pang nuclear weapon, chariots and horses.
Now, sinasabi ni David sa atin, back then, may mga taong ang pagtitiwala nila nasa fighter jet. Ang pagtitiwala nila nandun sa tangke. Ang pagtitiwala nila nasa bangko, nasa connection, nasa society, nasa government, nasa missiles. Pero tignan niyo yung contrast. Balik mo yung verse 7, anak. Some trust in chariots, some trust in horses. But, here you go. May mga tao nagtitiwala sa trabaho, sa savings, sa connection, sa technology, sa power, sa wealth, sa skills. Lahat nakakatulong. Pero yun ba talaga ang ultimate help? No. They trust in chariots, they trust in horses. But we, trust in the name of our Lord God. Alam niyo po kung bakit? Let me give you a principle. Kapag kasi nagtitiwala tayo dito sa mga pakpak natin, it will give you anxiety. Ma-anxious ka lagi. Ask me why. Bakit ako ma-anxious, pastor? Kasi lahat ng yan pwede mag-fail. Pero kung sa Diyos ka nakakapit, the God of peace, it will bring you peace. You know why? Ask me why. Because God will never fail. Kaya ka payapa, kasi alam mo, mag-fail na ang lahat. Sumadsad na ang stock market. Pero ang Diyos, hindi ako pababayaan. Kung kinakailangan maghatid siya ng lalaking nagpi-fishing para hatiran kami ng 2 plastic ng tilapia. Kung kinakailangan na maghatid ng Diyos at kumausap siya ng raven para maghatid ng pagpapala kay Elijah, I believe that God will never allow each and every one of us to be abandoned. He will never leave you. He will never forsake you. Continue to trust in the Lord. Psalms 3:5, trust in the Lord with all your heart. Everybody say, trust in the Lord. Put that in the screen. Trust in the Lord with all your heart. Highlight that part, yung heart. Sinabi ba ng Bible, trust your bank? Sinabi ba ng Bible, trust your government? Trust the stock market, your savings, your influence, your manager? Trust your plans? Trust your followers? Hindi. Ang sabi ng scripture, trust the Lord! Ay, hold on. Di pala trust the Lord. Ang sabi, highlight this part, trust in. Interesting. Anong difference ng trust the Lord sa trust in the Lord? Now, when you trust the Lord, you trust what He can do. But when you trust in the Lord, ibinibigay mo ang iyong buhay. Pinagkakatiwala mo ang iyong buhay. So when you trust the doctor, you are saying, kaya niya yan. But when you trust in the doctor, willing ka magpa-opera sa kanya. Willing kang ialay, sabihin, kaya niya to. So ibig sabihin, ang tunay na pagtitiwalang binabanggit dito ay hindi lang maniwala ka sa kakayanan ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, sandalan mo siya. Huwag ka lang maniwala, sumandal ka sa Kanya. Kasi darating yung panahon, pakiramdam mo wingless ka. Pakiramdam mo powerless ka. Pakiramdam mo walang sumusuporta sa iyo. But God is teaching each and every one of us. He is the one who sustains each and every one of us. Nakakalipad ka pa rin ngayon, hindi dahil sa pakpak na nakakabit sa iyo. Nakakalipad ka pa rin ngayon dahil sa Diyos na nasa puso mo. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang pakpak mawawala. Maraming bagay sa mundo ang mawawala. But your God is more than enough. He is more than enough to supply all our needs according to His riches and in glory. Ang chariot kinakalawang, ang kabayo sumisemplang, pero ang Diyos natin, He will never fail. Magunaw man ang mundo, maaasahan mo pa rin ang Diyos. Hinding-hindi ka papabayaan ng Panginoon. How many among you realize just now, napakarami po natin nandito. We are flying without wings. Akala mo, wings pa nagsusustain sa'yo ngayon? Hindi na po. Diyos na yan. It is the miracle of God. It is the power of God. Ang dami-daming taong mas qualified compare sa'yo. Ang dami-daming taong mas magaling kumpara sa'yo. Ang dami-daming tao na mas deserving kumpara sa'yo. Pero ba't ikaw? Have you realized that ba't ikaw? Kasi may favor ka. Hinahayaan ng Panginoon na lumilipad ka. Akala mo, it was your ability, your skills that sustains you? Not anymore. God already pruned your wings.
You are flying without wings now. And you're still... Now, ang Nineveh po is actually an Assyrian city, present-day Iraq. Ang Nineveh po ay kilala sa pagiging brutal. They torture those enemies na meron sila. They are violent. Kilala sila sa pagiging oppressive. Kilala sila sa cruelty. At kilala rin sila sa cannibalism. Literal nilang kinakain ang kanilang mga kaaway. Kilala po ang Nineveh sa pagiging morally corrupt. At kilala ang Nineveh dahil po sa kanilang rebellion sa ating Panginoon. Pero itong propetang si Jonah na pinadala ng ating Panginoon para warningan ang Nineveh, imbis na sumunod, siya po ay pumunta sa opposite direction. Pinapapunta siya ng Lord sa Nineveh, pero instead na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Ang Tarshish po ay 5 beses na mas malayo kesa sa Nineveh. Kung titignan niyo po yung ancient map, pakita mo nga yung mapa, anak. Ang pinanggalingan ni Jonah ay galing po siya ng Joppa. Kung siya po ay susunod sa Panginoon, kailangan niya lang mag-travel to the east, 500 miles. Ilang milya po? 500. Roughly around 250 kilometers, parang nagbagyo ka lang. Pero ang sabi ng scripture, imbis na sumunod si Jonah, he bothered himself. And instead na mag-travel 500 miles east, he traveled 2,500 miles west to Tarshish. Kung susunod siya, 500 miles lang nakarating na siya. Pero mas pinili niya pang sumuway at mag-travel ng 2,500 miles. Kung ngayon niya yan gagawin na napakataas ng diesel. Alam niyo ibig sabihin? Mas magastos pa minsang sumuway kesa sumunod. Amen? Kasi kung mas malayo ang ruta, mas mahal ang pamasahe. So nung sumakay siya ng bangka mula sa Joppa, kung susunod siya, gagastos siya. Kasi sumunod ka man o sumuway, gagastos ka eh. Sumunod ka man o sumuway, magsasacrifice ka eh. But ang tanong, which cost are you willing to pay? Are you willing to pay the cost of obedience or the cost of disobedience? And again, to cut the long story short, he traveled 2,500 miles para makarating po siya ng Tarshish. At ang sabi ng Bible, nung nasa gitna siya ng biyahe papunta ng Tarshish, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. At ang sabi ng scripture, gumewang-gewang ang kanilang mga bangka because God Himself orchestrated a storm to wake Jonah up. Pero ang sabi ng Bible, lahat po ng mga pasahero ng barko, sinikap nilang tumawag sa kani-kanyang Diyos. And then yung kapitan mismo ng barko, nakikiusap siya, please lang manalangin kayo sa mga Diyos ninyo. At nung nagsaliksik yung kapitan, nung binaba niya yung pinakababang parte ng barko, nakita niya si Jonah na natutulog doon sa ibaba. Kapag talaga sumusuway ka, lagi kang nasa baba. Gumising ka. Sino ba ang Diyos mo? Tumawag ka sa Diyos mo. To cut the long story short, inamin ni Jonah na kaya siya nandoon kasi sumusuway siya sa Panginoon at sabi niya, itapon niyo ko sa dagat at ihinto ang bagyo na ito. Sabi ng scripture, ayaw gawin ng kapitan ito pero wala siyang nagawa. Nag-orchestrate siya ng palabunutan at ang nabunot na pangalan, taran, si Jonah. To cut the long story short, tinapon nila si Jonah mula sa kanilang barko, papunta sa dagat. Ang sabi ng scripture, pagkatapon ni Jonah doon sa dagat, biglang huminto ang bagyo. Pag talagang sumusunod ka, pati mga kasama sa barko, naliligtas sila. Amen. Because of God's grace. Huminto. Wala sa Bible to, pero sabi ng kapitan, confirm. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Sabi ng Biblia, nung tinapon si Jonah doon sa dagat, ang Diyos ay nagpadala ng espesyal na isda, goldfish. Just kidding. Nagpadala siya ng isda at kinain si Jonah ng malaking isda. At si Jonah ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. And kung babasahin niyo po ang Jonah chapter 2 and then Jonah chapter 3, makikita niyo po na nung nasa loob ng tiyan ng isda itong si Jonah, he had a moment of realization. He had a moment of repentance. At sabi ng Bible, after 3 days and 3 nights, niluwa uli siya ng malaking isda. Guess where? Sa Nineveh.
Sumuway ka man o sumunod, sa Ninive ka pupunta. Dalawa ang ruta. Gusto mo bang dumiretso na ng Ninive? O gusto mong tumakbo sa Panginoon at ipakain ka sa isda at iluluwa ka rin sa Ninive? Either way, kung saan ka pinapadala ng Panginoon, doon ka pa rin talaga dadali ng Panginoon. Ako po ang buhay na patotoo na kahit takbuhan mo ang pagpapastor, ang ending mo, pastor ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumakbo. You can run away from God, but you cannot outrun our God. Mas mabilis tumakbo ang ating Panginoon. At sabi ng Biblia, pagdating ni Jonah doon sa Ninive, verse 1 ng Jonah chapter 3, and then the word of the Lord came to Jonah, highlight this part, a second time. When I was reading this again, I was amazed by our God. Kasi ang Diyos natin is so good and gracious. God did not just save Jonah's life. God wants to use his life again to be a preacher and a prophet to preach the gospel to the Ninevites. Meaning, nagkamali siya, sumuway siya, pero God did not give up on him. God gave him a second chance. And how many among you are grateful na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, nagkamali tayo, nakalimot tayo, but our God is a God of second chance. Na kung si Peter ay binigyan ng second chance, kung si Abraham ay binigyan ng second chance, kung si Moses ay binigyan ng second chance, kung si David binigyan ng second chance, kung si Jacob binigyan ng second chance, at si Thomas binigyan ng second chance, at ang prodigal son ay binigyan ng second chance, naniniwala kong ikaw at ako ay binibigyan ng Panginoon ng second chance, third chance, fourth chance, and infinite chances. Why, mga kapatid? Because your failure doesn't cancel the calling of God in your life. Pwedeng sabihin ng Panginoon, since sumuway ka, hahanap na lang ako ng ibang propeta. Pero hindi humanap ang Panginoon ng ibang propeta. Tinawag niya uli. Hallelujah. Tinawag niya for the second time itong si Jonah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you will speak again. I will send you again. I will trust you again. I will restore you again. How many of you can relate to Jonah? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw si Jonah. Parang ikaw si Jonah. So God spoke to him the second time. Ano sabi na scripture? Go to the land of Nineveh. Alam niyo, ang Nineveh is one of the largest city in ancient history. Ang sabi po mismo ng mga survey, approximately 120,000 in population. Pero kung titignan mo, yung revival na nangyari sa kanilang city, ang Nineveh ang pinakahuling city na mai-imagine mong pwedeng mangyari ang revival. Because ang Nineveh ay lugar ng mga pagano. Ang Nineveh, violent, brutal, halang ang kanilang mga kaluluwa. But when they heard God's word, something supernatural happened. Kasi ang sabi ng Biblia, people humble themselves before the Lord. Na ang sabi nga na scripture, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and I will heal their land. People humble themselves before the Lord na maging yung hari, bumaba sa kanyang trono at nagpatawag ng malawakang prayer and fasting. So today I want to show you bakit at paano nangyari na yung isang brutal, halang ang kaluluwang syudad ay nakaranas ng revival. Kasi kung ang Ninive na cruel, ang Ninive na masamang bansa, masamang syudad ay nakaranas ng miracle, it is a reminder for each and every one of us na walang syudad na hindi maaabot ng mercy ng ating Panginoon. So, ano ang naging trigger point para maranasan ng Ninive ang revival? Na hindi gumamit ang Diyos ng miracle katulad ng parting of the Red Sea. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Hindi siya nagpadala ng malaking apoy para gisingin ang kanilang mga kaluluwa. Ano ang ginamit ng Lord para mag-send ng revival sa Nineveh? Number one, makikita po natin that because revival happened in Nineveh, it started with the power of God's word. The revival happened because they literally heard the word of the Lord. Ano po ang sabi ng verse 4? Jonah began
by going on a day's journey into the city, proclaiming what? Highlight this part. 40 days and Nineveh will be overthrown. Meaning, nung nilawa uli siya ng malaking isda, pagharap niya ngayon doon sa Nineveh, sa Hebrew word, 8 words lang ito. 8 word lang ang kanyang preach. Sinabi niya, after 40 days, patay kayong lahat. Wala man lang introduction. Walang analogy. Walang background music. Ang sinabi niya lang, in 40 days, all of you will be overthrown. In 40 days, patay kayong lahat. Which reminds me mga kapatid, na si Jonah yata yung kind ng preacher na kung titignan mo, parang reluctant pa siya eh. Siya lang yata yung klase ng preacher kasi tayong mga preacher, usually pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago yung mga taong nakikinig. Pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago sila ng kanilang gawi. Pero si Jonah, parang yung dating, magbago kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. In 40 days, patay kayo lahat. Amen? May kilala ba kayong preacher na ganyan? Amen? Because sabi niya lang, 8 words, in 40 days, you're going to die. Bakit? He did not want Nineveh to repent. Alam niyo po kung bakit? Because the moment that Nineveh repented in the Lord, ano yung sabi ng Biblia? Nung nakita ni Jonah na ang buong city ay nagrepent sa Panginoon at ang grace ng Lord ay naranasan ng buong Ninevites. Ang sabi ng Biblia, nagbago ang isip ng Diyos at imbis na tupukin sila, binigyan sila ng pagkakataon. Alam niyo po ba ang sabi ng Jonah chapter 4? Nagalit si Jonah. He became angry. Nagtampo siya sa ating Panginoon. Because para kay Jonah, this city doesn't deserve God's mercy. Ang katuwiran ni Jonah, masama sila, dapat ang maranasan nila kasamaan. That people deserve to experience fairness. Kung naging masama sila, deserve nilang mapunta sa impyerno. Question, ang Nineveh ba, deserve ba nilang mapunta ng impyerno? Yes. Pero si Jonah rin, deserve din niyang mapunta sa impyerno. But that's the beauty of God's grace, because the grace of God puts every one of us in equal footing. Na minsan mas madali pang i-celebrate ang kapahamakan ng iba, lalo na kapag nakakalimutan mo kung paano ka unang niligtas ng Panginoon. Kapag nakalimutan kasi natin kung paano tayong pinatawad at niligtas ng Panginoon, ang dali lang nating sabihin sa ibang, deserve mo yan. At katulad ni Jonah, ayaw niyang maligtas ang syudad. Kaya ang sabi ng scripture, nung nagpipreach siya, parang wala sa puso niya eh. Bakit? Because Jonah knew that when he started to preach that gospel, when he started to preach that word, the word of God has a power to transform the hearts of the people. And he knows that our God is a merciful and gracious God. Ang sabi ng Jonah chapter 4 verse 2, he complained to the Lord about it. Are you still with me? Sabi niya, didn't I say before I left home that you would do this, Lord? Sa Tagalog, di ba sinabi ko na po ito, Lord, bago ako umalis, ganito nga gagawin mo? I mean, ang saya nyo. Ano sabi niya? That is why I ran away to Tarshish, because I knew that you are a merciful and compassionate God. Alam ko you are slow to get angry and filled with unfailing love. Alam ko you are eager to turn back from destroying people. Ano ang sinasabi ni Jonah? Ang sinasabi niya, kaya ako tumakbo, kaya ako pumunta ng Tarshish because alam ko papatawarin mo sila. Ibig sabihin, ang gusto ni Jonah, judgment at hindi revival. Buti pa yung puso ng Diyos nagbago, pero yung puso ni Jonah nanatiling matigas. Even to the point na nung nagpipreach siya, sabi niya, 40 days lang. Patay kayo lahat. Walang altar call. Walang worship team na tumugtog. Walang background music. Walang analogy. Walang emotional storytelling. But it was not the delivery of Jonah. It was not the homiletics that changed the hearts of the people. It was a very clear warning before the Lord. Nagbigay ang Lord ng warning. In 40 days, lahat kayo ay mamamatay. Walang fire mula sa langit, walang angel na bumaba, walang parting of the Red Sea, but it's all about the authority of a simple message. In 40 days, you are going to die. And then when they responded to God, hallelujah, when they heard the word of God at nag-respond sila sa ating Panginoon, naranasan ng Nineveh ang pinakamalaking revival in history. Which reminds me mga kapatid, ang kapangyarihan wala sa mensahero.
Madalas ang kapangyarihan nasa mensahe mismo ng ating Panginoon na nabagbag ang puso ng Diyos, nabago ang isip ng Diyos, hindi dahil passionate ang nagsasalita, nabago ang puso ng mga Ninevites dahil makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon, which is a good news for every preacher out there. You don't have to be impressive, you don't have to be creative, but you have to preach the gospel of Jesus Christ, because the gospel will break a hard heart. Kahit gaano katigas ang ating puso, kahit gaano katigas ang ating ulo, it only takes a word from the Lord. Because no matter how creative and impressive our sermon is, kung wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. We are not called to motivate the people. We are not called to inspire them. We are not called to inform them. But we are called by God to preach the gospel, because the gospel of Jesus Christ will bring transformation to each and every heart. Because the word of God is powerful. Everybody say powerful. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? The word of God is alive and active. Alive and active, hindi dead and passive. The word of God is sharper. Highlight that part. Sharper than any double-edged sword. Next verse. Nasabi ng scripture that it penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. I love it. Sabi ng Biblia, mismo, ang Biblia is alive and active, and it is sharper. Ano po ba ibig sabihin ng sharper sa Greek? The Word of God is able to penetrate with precision. With precision. Ano, I've been preaching for more than 20 years already. And I'm always amazed by how the Lord uses a simple message, divided into thousands of different ways, na kahit parang feeling ko hindi ko nasabi, ganun yung dumating sa Kanya. And I've seen this, and I've heard this countless of times. Lalapit sa akin, Pastor, marami pong salamat. Alam niyo po ba, isang salita lang, yung narinig ko po nung sinabi ngayon, kinausap talaga ako ng Panginoon. Tapos ako naman, sinabi ko ba yun? Pero minsan kahit hindi ko sinabi, parang ganun yung pagkakasabi ng ating Panginoon, because alam na alam ng Biblia kung anong pangangailangan natin. Parang sharper, ibig sabihin, able to penetrate exactly what you need. That's the difference between, alam niyo sa doktor yung scalpel, tsaka ng martilyo. I mean, kung simple operation lang, gagamitan ka pa ng martilyo, di ba? Baka mamaya, ito lang dapat itong buto lang na to, madamay pa yung iba eh. Pero ang scalpel, simpleng-simple pero precise. Alam ng scalpel kung saan ka guguhitan, kung saan ikakat yung laman mo. Ganon din ang Word of God. Alam na alam ng ating Panginoon na kahit ang topic minsan is about tithes and offering, minsan pag tinanong mo, ano natutunan mo, napakabuti ng Lord. Nabasa niyo na ang Diyos natin mapagkakatiwalaan talaga. Faithful talaga ang ating Panginoon. Teka lang, generosity ang topic natin. Fasting ang topic natin. Parang ang layo yata na. Because the Word of God has the power. It is sharper than any two-edged sword, that He knows exactly what you need. He knows exactly what you need. Sino rito makakapag-testify, mga kapatid, na minsan pumupunta ka rito, pero parang pakiramdam mo, ikaw kinakausap ng Diyos. And I've heard this so many times, Pastor, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo. Lagi ko lang sinasabi, ikaw talaga kausap ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magturo, ikaw ang topic ni Lord today. Amen? It cuts exactly where you want it. Simple, but surgical. Na nung si Peter nag-preach, ang dating sa mga tao, it cuts their heart. Kasi the Word of God cuts and breaks, na tumitimo, tumutusok sa ating mga puso. That even the wicked king, King Josiah, he repented when he heard the word of the Lord. Why? Because the word of the Lord, kahit gaano kahalang ang sikmura ng mga Nineveh, the Word of God has the power to transform. And I will not, hindi ako magsasawang sabihin to over and over again. The Bible is the smartest book in the world. The Bible is not given to us to be just a source of inspiration. It is inspirational. It is informational. It is motivational. But what this book had na wala sa ibang libro is that this word has the power to transform your life. Everybody say transformation. So what led them to revival? Number one, the power of the Word of God. Number two, what led them to revival is the power of their conviction. So hindi lang nila narinig ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, na-convict ang kanilang mga puso.
Verse 5 tayo. Ang sabi ng verse 5, the Ninevites believed God. Na dahil naniwala sila sa Panginoon, nag-fasting sila. Nagproklama ang hari ng fasting. Na ang sabi, all of them, mayaman o mahirap, matanda o bata, pati hayop included. Sabi mo sa katabi mo, wala kang takas. Pati hayop kasama. Ang sabi ng Biblia, nagdeklara, wala akong ibig sabihin ha, kayo lang nagbigay ng kahulugan. Okay, ang sabi ng Biblia, pinatawag ng hari ang lahat at sabi niya, magpa-fasting tayo. Why? Because, ang sabi ng Biblia, they believe God. Highlight that part. And it's interesting to me na kami mga preacher minsan, we need 50 minutes to preach a sermon. Pero minsan wala pang repentance after. Pero si Jonah, 8 words lang. And it brought the entire city to repentance. Bakit? Hindi lang nila narinig yung mensahe. Pinaniwalaan nila yung mensahe. They believed the word of God. And because they believed the word of God, nagbigay ito ng conviction sa kanilang puso. Look at the verse again. Hindi po sinabi ng scripture, the Ninevites believed Jonah. Hindi sinabi ng scripture na naniwala sila kay Jonah. Ang sabi ng scripture, naniwala sila kanino po? Sa ating Panginoon. Na na-amaze nga ako, parang mas mabilis pa yung pagre-repent ng Ninevites kaysa nung sumunod si Jonah. Pero that moment nung narinig nila, 40 days lang, patay kayong lahat. They recognize the truth of God's word. And yes, yung preacher ang nagsalita, pero yung word of God ang nagbigay ng conviction sa kanilang puso. That's why naniniwala po ako na ang conviction ay hindi emotional manipulation. When we say na-convict ako, hindi ibig sabihin you are emotionally manipulated. Naniniwala po ako ang conviction ay Diyos mismo na kumikilos, na ginigising po niya ang ating konsensya. Na for many years you are living in sin and then all of a sudden, nung narinig mo ang word of God, kinonvict ng Lord ang puso mo, all of a sudden you realize, mali ako. Matagal mo nang ginagawa pero there was a moment na kinonvict ng Lord ang puso mo at na-realize mo, mali ito. Tama ang Panginoon. That is the conviction. At minsan, pag kinukonvict tayo ng ating Panginoon, parang naiirita ka. Parang paulit-ulit si Lord. May mga pagkakataon bang ganun sa inyo? Pagbukas mo ng Bible ng umaga, sabi ng Lord, magsisi ka na, mahalin mo ang kaaway mo. Baka para sa iba to. Pagsakay mo ng jeep, nakita mo sa placard, love your enemy. Para sa kanila to. Because sometimes, kapag yung salita para sa atin, we keep on ignoring it. Amen? But the moment that the word of God is being preached and your heart is being convicted, marirealize mo, matagal ko na itong ginagawa. Pero I know, I just realized today, I am wrong. Mali ako. Matagal nang ginagawa ng Ninevites, pero that moment, simple 8-word preaching, ang nasabi ng scripture, nagrepent silang lahat. Na minsan, naiinis tayo sa Panginoon kasi paulit-ulit. Mga young people, madalas sabihin sa akin yan eh. Sinasabi nila, nanay ko, paulit-ulit. May mga nanay ba kayong paulit-ulit? Taas nga po lahat ng mga nanay nila paulit-ulit. Ayaw nyo taas kamay nyo. Katabi ko nanay ko, pastor, mapahamak pa ako dito eh. Gusto nyo bang mapauwi ako ng wala sa oras? Amen? Madalas ako sabihin ng ganyan. Sabihin nila, lalo yung mga young people, sabihin nila, tay, yung nanay ko paulit-ulit. Naririndi na nga ako kasi paulit-ulit. Sabi ko naman, alam mo, yung nanay mo, kaya paulit-ulit, kasi nung unang sinabi niya, hindi mo sinunod. Kasi kung sinunod mo agad yung sinabi niya, hindi niya nauulitin yun. Amen? Hindi mo pwedeng, nakutusan pa yung anak ko, nakita ko. Sabi niya, makinig ka daw. Nakita ko eh, pero hindi ko napapangalanan kung sino. Pero alam niyo yung parang smoke alarm? Yung smoke alarm, di ba? Yung smoke alarm, pag nag-alarm niya, kaya nga smoke alarm, pag nakadetect yan ng smoke, tutunog yan, maingay, nakakairita. Pero hindi mo siya pwede sabihin, tumahimik ka nga. Ang ingay mo eh. Pero kaya siya nag-iingay kasi may usok. Kung walang usok, walang ingay. Kung walang kasalanan, walang conviction. Hindi kasalanan ng smoke alarm na nag-a-alarm siya, trabaho niya yun. Kasi ang trabaho ng smoke alarm, umingay siya, maging uncomfortable para sa safety natin. Hindi niya yung ginagawa para i-distract ka. Ginagawa yon para maging safe ka. Naniniwala ko ganyan din ang salita ng Panginoon. Sometimes pag binabasa mo siya, parang paulit-ulit siya sa'yo. And I've heard this, minsan, pastor, gusto na namin itama kasi paulit-ulit, nakukonvict na po ako. I believe that is the Lord. Convicting your heart. Paulit-ulit
Parang annoying from time to time. Pero yun na ang salita ng Panginoon na kinoconvict tayo. Kasi ang conviction ng Panginoon, hindi pinaparamdam ng Lord sa atin yan para wasakin tayo ng Panginoon, not to break us. In fact, ang revival hindi nagsisimula sa pagbabago ng ugali. Nagsisimula ang revival sa conviction ng puso. Nagbabago ang ugali kapag na-convict muna ang kanilang puso. And because their hearts were convicted, they believe in the Word of God. Ang sabi ng Biblia, ang buong Nineveh ay nakaranas ng citywide transformation. Hindi katulad ng Israelites, may Red Sea sila. Hindi katulad ng Israelites, may water from the rock. Hindi katulad ng Israelites, may manna from heaven na pinakain sila for 40 years. Hindi katulad ng Israelites na merong pillar of fire by day, o pillar of fire by night, and pillar of cloud by day. Sila, walang spectacular event. Just a simple word. 40 days, and you will be overthrown. And the king himself commanded everyone, let's fast, because they believe that judgment is real. Amen? Na-convict ang kanilang puso, na-awaken ang kanilang mga puso. Hindi man sila nakaranas ng matitinding miracle. Wala mang signs na nakita. Because sometimes the greatest miracle is not a supernatural event. Minsan ang pinakamalaking revival, yung nagbago ang ating puso. Amen? Yung pagbabago ng puso ng mga tao at pagbabalik loob sa Panginoon. Yan yung revival. Yung spiritual awakening. Yung nare-restore ang puso natin pabalik sa ating Panginoon. Na bumabalik yung gutom mo pagdating sa salita ng Panginoon. Na binibigyan ka ng bagong apoy at bagong pagsuko mula sa ating Panginoon. Because you can be moved emotionally and not change spiritually, and that is not revival. Real revival is spiritually God changing you. Na pwedeng umaating ka pero wala na yung wonder doon. Na pwedeng naglilingkod ka pero wala na yung pagmamahal mo doon. Na nananalangin ka pero duty na lang yan at nag-worship ka as a performance. Revival cannot happen if we are still in love with compromise. Amen. Pag mahal na mahal natin ang compromise, hindi magkakaroon ng changes ng ating buhay. But the moment na yung kasalanan naging mabigat, doon nagsisimula ang revival. Yung dating sanay ka na, bumibigat ngayon. Amen. Na dati pag kinokorek ka, sila pa kontrabida. Pero all of a sudden, when they corrected you, you now see holiness as beautiful. Amen. All of a sudden, you can see transformation in your heart. Yung dating nasanay ka, because you've been doing that for years, all of a sudden, every night di ka makatulog. Is it as if God is convicting your heart? Is it as if God is waiting for you to respond? The phone will keep on ringing because God wants to call you. And God wants you to answer. And I pray in Jesus' name that God will convict our hearts today. Because God is so good. He wants good things in your life. Bata pala ako, naririnig ko na, send revival, Lord, send revival, Lord, send revival, Lord. Alam mo, ang mensahe ng Panginoon sa atin today? Revival starts with you. Sabi ng Bible, 40 days, patay lahat. And Ninevites believe. They believe in the Lord. What happens next is amazing. Sinasabi ng Biblia, nagpatawag ang hari ng fasting, kahit hayop nag-fasting. Kung makakapagsalita lang yung baka, sasabihin ng baka, kayo may kasalanan, damay ako. Kasi mayaman, mahirap, hayop o tao, nag-declare ang hali ng fasting. And look at the progression. They heard the word, their hearts are convicted, narinig nila ang salita, na-convict ang kanilang puso, pero hindi pa dumating ang revival. Kailan dumating ang revival? Nung nag-repent sila. So do you want to experience revival without a miracle? You need to realize it is the word of the Lord that brings revival. And that word will bring conviction in your heart. And that conviction should lead us to repent of our sins. Amen? Sabi ko kay Lord, Lord, pag preach ko to, tatahimik sila. Wala mag-i-amen masyado. Pero hindi ko naman alam na ganito katahimik talaga sobra. Sabi ng Bible, verse 6, nung nakarating yung warning ni Jonah sa hari ng Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes,
covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Nung nakarating yung warning sa king. Which is implied, mga kapatid, sa scripture, na hindi nag-preach si Jonah diretso dun sa hari. Hindi niya mismo kaharap yung hari at first. Pero yung mensahe nakarating sa hari. And what's fascinating is this. Nung nakarating sa hari, pinaniwalaan ng hari yung mensahe. Without even doubting, sino ba ito? Na imbis na i-silence ng hari yung warning, inamplify niya yung warning at sinabing, makinig kayo, mag-fasting tayo lahat. Kung tutusin, pwede sabihin, sino ba yung tao na yan? Kapanipaniwala ba yan? Merong mga pag-aaral na sinasabi na nung si Jonah ay nandun sa loob ng tiyan ng malaking isda, yung tiyan ng malaking isda ay may mga pinoproduce o sinisikret na mga acid na posible dahil sa mga acid na yon, inalagas ang lahat ng buhok ni Jonah, ibabaw, ilalim, bigote, kilay. Imagine niyo for 3 days and 3 nights, dahil dun sa acid na yon, naubos ang lahat ng kanyang mga buhok, niluwa siya ng isda sa Ninive, walang buhok lahat, and then sabi niya, 40 days lang, patay kayo. Parang hindi ka maniniwala eh. Sabi mo, meron na namang di nakainom ng gamot, 2:00 na kasi. Bakit hindi ka maniniwala kami? Bakit ako maniniwala sa iyo? And what's fascinating is, hindi niya direct lang kausap ang hari, pero nung nakarating yung mensahe sa hari, the king did not silence the warning. The Bible says he amplified it at nagpatawag siya ng citywide prayer and fasting. Manalangin tayong lahat. Buti pa yung hari, umaasa siyang magbabago yung syudad. Pero si Jonah, sana wag kayo magbago. I mean, kung sino pa yung preacher, he doesn't want for them to change. Pero ang tanong, nangyari ba ang revival dahil lang nag-fasting sila? No, it's a start. But revival did not happen because they fasted. Let's read the scripture. Verse 10. When God saw what they did, ano ba ginawa nila? Nag-fasting. When God saw what they did, and, come on now, and how, highlight this part, and how they turned from evil ways. So na-convict ako, nag-fasting ako, tapos na ba? No. Ang tunay na revival nangyari nung tumalikod sila. Repent. Amen. Alam nyo, ang Greek word ng repentance is actually metanoia. Meta-naus. Ibig sabihin, meta, change. Noia, mind, change of mind. Amen? Na ang revival hindi nangyari dahil na-convict ang kanilang puso, nag-fasting sila. No, kasi pwedeng mag-fasting ka, umiyak ka, lumuhod ka, pero after nun, balik ulit. That's not repentance. Repentance is a change of mind. In fact, yung salitang repent, everybody say, repent. Repent. Re, ibig sabihin turn. Turn. Yung parang penthouse. Penthouse, nasa ibabaw. So when you say repent, you are turning upwards. Bumabalik ang tingin mo paakyat. So pwedeng tinaas ko ang kamay ko, umiyak ako, lumuhod ako, pero hindi ko binalik yung tingin ko pataas, hindi ako nagrepent. Ang tunay na repentance is turning back from the Lord. Hindi nagbago ang isip ng Diyos dahil nag-fasting lang sila. Kakaawa naman yung baka, walang kinalaman, nag-fasting pa. Sige, ligtas na natin sila. Hindi, ang sabi ng scripture, and how? Balik mo anak. Yes, nakita ng Lord ang kanilang ginawa, but nakita din ng Panginoon kung paano sila nagbalik loob sa Panginoon. Nakita ng Panginoon hindi yung emosyon nila. Nakita ng Panginoon hindi lang po yung fasting nila. Hindi lang po yung heart cry nila. Nakita ng Panginoon kung paano silang nagbalik loob sa Diyos. Because that's what repentance is all about. Repentance is not just feeling sorrow for your sin. Repentance is not just feeling bad for what you've done. Repentance is not regret. Repentance is not guilt. Repentance is not shame. Repentance is a change of direction. Repentance is turning back to God. You are turning away from sin and turning to God. That's why the runaway prophet brought massive revival, not because they fasted. Kasi ang tunay na repentance is turning your face back to the Lord. Pwedeng habang tumatakbo at naglilingkod, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, but you continue doing sin. That's not repentance. Ang tunay na repentance, Lord, sorry po, I will turn back to you. Kasi kung alam mo mahuhulog ka na sa bangin, ikaw nagdadrive,
Walang pakialam ang sasakyan sa'yo kahit anong takot mo. Natatakot ako, malalaglag tayo, Pero hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi maliligtas ang iyong buhay. Hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi magbabago ang direksyon ng iyong buhay. That's true repentance, my friends. That's true repentance. Na ipihit natin, baguhin natin ang thinking natin. Kaya hindi lahat ng umiiyak nagre-repent. Nineveh did not just felt that remorse, they changed their behaviors. Just like when Apostle Paul preached to the Pharisees. Yung mga Pharisees na nagpa-crucify kay Jesus Christ. Ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, everybody read this. Friends, Acts 3. I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. Meaning alam ko wala kayong kamalay-malay na Son of God ang pinapako nyo sa krus. Verse 18. But God was fulfilling what all the prophets have foretold about the Messiah, that He must suffer these things. 19. Now, repent of your sins. Everybody read. Kahit sugatan na. And turn to God, so that your sins may be wiped away. Ang repentance na papatunayan, hindi pag bumagsak ang luha. Ang repentance na papatunayan, pag pinihit mo ang iyong buhay. Ang tunay na repentance may visible change. You change your mind, you change your life, you change your thoughts. You change your ways. Amen. Amen. Let me just tell you this. For many years, I always thought that repentance will come kapag natakot ang tao sa punishment ng kasalanan. Magsisi kayo, kung hindi, mapupunta kayo ng impyerno. May mga nagbago naman because of that. But if we want to do it biblically, the Bible says, it is not the fear of punishment that will lead people to repentance. It is the goodness of God that will lead people to repentance. Because the more you realize how good God has been to your life, hindi ka papayag na manatili ka. Mahulog ako sa bagin dito eh. At nagwa-warning ang Panginoon sa atin, repent, 40 days! You're going to die. That's not a condemnation. That warning is God's love for you. Amen. Because it is the goodness of God that will lead every one of us to repentance. Do you remember Peter? Nung unang tinawag ng Lord si Peter, anong sabi ng Biblia? Nanguhuli siya ng isda. He was catching fish all night, but he caught nothing. And then, the following morning, nung siya'y naglilinis na ng lambat, sabi ni Lord, launch out into the deep. Balik kayo. In a broad daylight. Okay. Sabi ng karpentero, sa mangingisda, balik daw. And they did. The Bible says, when they launch out into the deep, they catch so much fish na pagbalik ni Peter dun sa shore, napaluhod siya sa Panginoon na sabi niya, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Ang bihira. Hindi sinabi ni Jesus, magsisi ka. Walang sinabi si Jesus na magsisi. But the moment na nakita ni Peter yung kabutihan ng Panginoon, that goodness of God led him to repent and say, Lord, depart from me, I'm a sinful man. Nakita niya kung gaano siya karumi. Kahit hindi sinasabi ng Lord sa kanya, magsisi siya. It was the goodness of God that led Peter to repent. And the moment you rehearse in your mind kung gaano kabuti ang Panginoon, na winawarningan tayo ng Panginoon, hindi dahil gusto niya tayo mapunta sa impyerno. No. Yung warning ng Lord sa Nineveh ay hindi dahil gusto niya ang mga Nineveh ay mapunta sa impyerno. No. He was warning them because God wants them to be saved. He was asking the preachers to preach repentance because He wants every one of us to change our thoughts and our ways, because He doesn't want for us to experience the least but the best that God has for us. Gusto ng Lord maranasan natin, and every time we say God is good and He is good all the time. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung basketball player sa Bible? Si Zacchaeus, ang problem sa kanya, medyo hindi po umabot ng 5 feet yung kanyang height. So medyo maliit si Zacchaeus. Pero si Zacchaeus mataas ang posisyon sa gobyerno, tax collector, BIR.
and head of the BIR. Sabi ng Biblia, he was curious about Jesus Christ. Umakyat siya ng sycamore tree para lang makita ang ating Panginoong Yesus. Na yung dating laging nakatingala, ngayon, tiningala ni Jesus. Sabi niya, lika, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ng Biblia, takang-taka mga tao, kasi bakit si Jesus kakain kasama ang makasalanan? Bakit kakain si Jesus kasama ang traidor? Dapat ang kasama ni Jesus yung mga holy people, mga righteous people. Pero bakit kasama ni Jesus yung mga makasalanan? Nasabi ng Biblia, doon mismo sa bahay ni Zacchaeus, out of nowhere. Come on. Out of nowhere. Just because Zacchaeus experienced God's acceptance na habang lahat dinidespise siya, habang lahat nandidiri sa kanya, si Jesus ang sabi niya, I want to come to your house. When he experienced God's acceptance, ang sabi ni Zacchaeus mismo, Jesus, lahat ng kalahati ng yaman ko ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung meron man akong nadaya, ibabalik ko 4 times. Never sinabi ni Jesus na gawin niya yon. Hindi sinabi ni Jesus, balik mo lahat. Pero ano sabi ng scripture? It was the goodness of Jesus Christ that brought Zacchaeus to repent and change his ways. Amen? Amen? So don't think for a moment that it was our fear of judgment lang. Kasama yon. Of course, ayaw natin mapunta ng impyerno. But as far as Christianities are concerned, mas excited tayo sa langit kaysa takot tayo sa impyerno. Why? Because heaven is heaven because God is there. And the more you realize how good God has been, sa dami-dami ng pagkakataong pwede kang iwanan ng Diyos, hindi ka iniwan ng Diyos. Sa mga panahong kinalimutan mo siya, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Na nung nagkasala ka, nagkamali ka, pinatawad at tinanggap ka pa rin ng ating Panginoon, marirealize natin, Lord, depart from me. I am a sinful man. I want my life to change. Sabi ng Biblia, yung buong city ng Nineveh ay nagrepent sa ating Panginoon, nagsisi sa ating Panginoon, nagfasting sa ating Panginoon. Verse 10, let's continue reading. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, everybody read that next part. He relented. Next, he relented and did not bring on to them the destruction he had threatened. New Living Translation. He changed his mind and did not carry out the destruction. I believe this is one of the most profound revelation of the book of Jonah. Na ang warning ng Diyos is not meant to destroy them. It was meant to save them. Walang miracle na naranasan ng Nineveh. Walang sign from heaven. Walang impressive sermon. Hindi perfect ang preacher. Walang dramatic miracle. And yet, the entire city repented before the Lord. All it takes is one willing messenger and a city that are willing to listen to God and change their ways. I believe God wants to remind each and every one of us today. God wants you to experience revival in your family. You don't have to wait for supernatural things to happen na kailangan may pilay na makalakad, may binging makarinig, may bulag na makakita para masabi nating totoong may revival sa simbahang ito. If somebody is depressed and God brought peace in his heart, that's revival too. A change of heart and a change of transformation is revival too. But allow the goodness of God to lead you to repent. It takes a word, a conviction, and a turn, repentance, that brought revival to the city of Nineveh. I believe with all my heart na ang 2026 is not just a year of stability. This is also a year where revival will be evident in every person, every member, every leader, every volunteer of our church. Amen. God loves you. He cares for you. Mahal ka ng Panginoon sa gitna ng iyong pagkakasala at pagkakamali. Winawarningan tayo ng Panginoon not because He wants us to go to hell. Winawarningan tayo ng Panginoon because He wants to save us. And God wants us to experience the best. Hindi na natin kailangan pumunta ng langit para maranasan muna yon. While we are still here on earth, God wants us to experience the best that God has for us. Ito na kaya yung araw na sasabihin mong, Lord, mali ako. Mali itong ginagawa ko.
Change my heart. Baguhin niyo po ako. Babalik po ako, Panginoon. I will turn back to you. It's not too late to change. It's not too late to be transformed. Pagdating sa transformation, tomorrow might be too late. Hindi po aksidenteng dilala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Naniniwala kung gusto ng Panginoon marinig natin ang mensaheng ito. Because He is so good, so gracious. And I say this not with condemnation or judgment, that probably we are living in sin and you know it. You have a lifestyle of sin. You have addictions that destroyed your life and you know it. I may not know it. We all have our sins. Lahat po tayo may kasalanan. I have my dealings too. May mga kasalanan din akong dinidil sa Panginoon. But together, God wants us to be reminded today, Lord, I'm sorry.